Kung bawat estudyante ay kailangan mag-report ng kanilang pangalan, edad, at mga kanya-kanyang mga proyekto, paano mo kaya ito maayos sa ating code nang hindi magulo? Welcome to episode 22 on Project Code Sprint where I talk about programming topics for the next 30 days. Let's go! Una sa lahat, meron tayong class ng student. Bawat estudyante ay kailangan natin protektahan ang lahat ng data na nilalagay nila dito. Ang tawag dito ay encapsulation. Kung ikaw naman ay isang teacher o guro, ang teacher naman ay may sariling role pero pwedeng gumamit ng basic information katulad dun sa finalapan nating form sa mga students. Halimbawa, yung name at age, ang tawag dito ay inheritance. Obserbahan natin tong introduce method na ginamit dito. Meron silang different behavior at nakadepende to sa kanilang object. Ang tawag dito ay polymorphism. At kung sakali kailangan lang natin ipakita ang mga necessary things, tinatago mo lang yung mga internal details. Ang tawag naman dito ay abstraction, katulad dito sa janitor example. Dito natin mapapakita kung paano natin ma-organize ang bawat tao sa school system sa code. Hindi na kailangan ulit-ulitin pa ang trabaho ng bawat isa. At bawat role sa kanila ay may sari-sariling responsibility. Ang tawag dito ay object-oriented programming. Ating paraan ng ating pagpo-program kung saan gumagamit tayo ng objects at different classes para mas organized, modular at madaling ma-maintain ang ating code. Isipin mo yung klase na bawat estudyante, teacher, staff, may kanya-kanyang role. Ganun din ang OOP. Organized, flexible, at very efficient.